Ay, magandang gabi mga friend. Napanood nyo ba yung Sona? Ako, hindi ko na siyadong Ang tinignan ko lang itong si Cayetano. Nakaitim. Yung mga magkakapatid ng Cayetano, nakaitim sila at hindi sila dumalo. No? Eto sila Dito. Picture ng tatlong pamangkin. Wala si Bato, wala si Jinggoy. Kung may tatlong pamangkin dapat. Matulog tatlong bakante. Dito tapos na. Dito sa ginawa na itong mga mag-a-acquit kay Sara sa yung impeachment trial niya. Ito tapos na Si Baba, yung magkapatid na Cayetano, 3. Si Kimo, 4. Tapos si Loren Legarda, 5. Tapos si Villar, 6. Yung magkapatid na Villar, 6, 7. 7 na rito. Tapos na. Tapos na. Tapos yung bilang pa rin naman daw pala si Jinggoy at saka si Marco Beta. Di siyam na. Wala na, tapos na ang hindi mo makaka-16. Di ba? Dito natapos na. Meron tayong kasabihan Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi naman magpapapicture ng ganito itong mga to. Magkapatid na Villar. Tapos, si Baba, 3. Yung magkapatid na Cayetano, 5. Si Loren Legarda, tsaka si Kimo. Ayan sila yan Tapos na eleksyon. Siyempre, lalagyan ng mga chota. Lalagyan mo na yan, pre. Ayusin nyo na Resource ka dyan. Pre, 3 buwan daw. Diyan sila kung sa ano tawag Jogs, dapat doon makita yung upuan. Kailangan kita yung upuan. Nawala yung 3. Kailangan makita yung upuan. Dito mo. Kailangan makita yung upuan. Si Bongo pa pala. Si Bongo, magkapatid na Villar, magkapatid na Cayetano, Loren Legarda, si Baba, saka si Kimo. Tapos na. Bilang ulit. Magkapatid na Villar, 2. Magkapatid na Cayetano, 4. Si Baba, 5. Si Kimo, 6. Si Bongo, 7. Diba? Yung 2. Tapos na wala nang mangyayari dito sa na to. Sure ball na yan. Na si Sayad, acquitted. Diba? Ganun lang yung kasimple. Eto si Sayad, Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina. Blessed daw siya ng Diyos. Kala ko ba yung makikita? Presidente ng impyerno. Putay na. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos. Putay na. Talagang blessed ka talaga. Oo. Pero hindi ng Diyos. Bagay maraming Diyos, di ba? Namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina. Galing, no? Putang ina. Yung administrasyon pa naninira sa kanila. Putang ina. His Excellency. Maniwala ka sa hindi. Lalabas na napaka-inutil ng administrasyon na ito. Pag ito hindi nyo na ipakulong o hindi ninyo na kumbik ito. Yan, wala na hong iba yan. Natay mo kayo pa naninira sa kanila, sa pamilya nila. Puta ina. Diyos ko. Diyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa atin. Parang si Cayetano lang. Diyos ng Diyos ang pinagsasabi, di ba? Sa Diyos daw siya Tsaka sa 32.2 million daw na bumoto sa kanya. Gaano kabaliw to? Kapal ng mukha, Ayan, Yan siya,
Puta, grabe, no? ng mga kababayan. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Tama na. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos na pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Kawawa talaga Pilipino. His Excellency. Ay, kuya, dito na. Grabe ho, ano, hindi ko akalain to na makapangilabot. Ano kaya ginawa nito para nandito sa ano siya, oh, sa United Kingdom. Oo, marami rin palang tanga ron, oh. Grabe, oh, ito, pinagluloko niya, oh. Oh. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Puta, anong kapangyarihan ni Satanas to? Puta. Lord. Ano to? No? Ang dami ho to. Ito to. Yan, tignan nyo mga panindig balahibo. Oh. May proverbs pa. May kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. Lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God save the Philippines. May kapangyarihan. Baliw na to, di ba? Oh, ito pa isang baliw. Oh, ito pa isang baliw. Sabayan niyo ako sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pakisabi sa katabi mo, ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Pero pakisabi naman dun sa kabilang side, may plano ang demonyo sa'yo. So, first thing I want to share with you guys, maganda plano ni Lord. Nasa campus kayo, gusto ni Lord makatapos kayo. Wala na, ano mga friend? Ha? Yan, no? Mga kababayan namin, maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat kaninyong tanan. Papasalamat pa lang, sugod pa lang to. Mga kababayan namin, maraming salamat. Tangina, no? Wala akong nakagawa nito na, ano, daming kwarta. May organizer din ho dyan sa lugar na yan. Ganon din sa Canada nung pumunta, di ba? Nilusob si Atty. Claire ng mga troll army nito. Nagkalat pala sa buong mundo. Ang ano nito, mga kampo nito. Oo. No? Kaya yan sasabi, di ba? Ay ako. O to si Gadon. Tungkol sa survey, ha?
Kalokohan yon, bayad yon. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga kaya, bayad yan. Yung Pulse Asia, huwag kayo maniwala dyan sa mga putang inang yan. Thank you, thank you. Thank you, Atty. Kalokohan yon, bayad yon. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga kaya, bayad yan. Ito pa, oh. Dire-diretso. Yung trust rating na yan, kalokohan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano mangyayari yan? Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa mga lugar eh. Si Presidente, halos araw-araw merong ina-inaugurate na tulay, ina-inaugurate na mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia na yan at saka yung SWS. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yun eh. Yung sistema, papatayin ko yung sistema nila. Yung trust rating na yan, Bakit hindi mo sabihin kay His Excellency na patay na yung mga ano na yan, nagkakalat lang ng fake news, di ba? Gadon? Oh. Ito pa isang bugok, oh. Lumulubog na yung siyudad na Davao. Ito ginagawa si Boy Tato. Alam mo, uso nung araw, may turtleneck. Okay. Sa kanya, hindi na kailangan mag-turtleneck. Hanggang dito na yung tattoo nung gago. Ito mo. We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. We have to do our duty and responsibility for our country. All of us. His Excellency, hawak mo ang beat, Pag hindi mo to nalinis, naku, Sus Mariosep. Samantala si Duterte, putang ina, nakita mo naman, His Excellency. Nag-iimbestiga ng korupsyon ang Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon. Talagang harap-harapan. Inaway niya si Dick Gordon. Ganun! Nasa mali pa siyang lugar, Mantalang ikaw, nasa tama ka. Bakit? Kailangan daw ng pirma mo para mabuksan lahat yung bank record. Mga AMLAC, mga BIR, lahat, kailangan pirma mo, sabi ni dating Kim Minares. Hindi pwede yung ganyan na parang ayaw mo sabihin mo, hindi ka nakikialam. Makialam ka na! Aba, kung mahal mo talagang ang bansa na sinasabi mo to Pilipinas, hindi mo papayagang walang mangyari dyan. Lalabas talagang inutil yung gobyerno mo, His Excellency. Talagang inutil. Pag ito si Sara hindi natanggal to. Kita-kita mo naman, mukhang walang pag-asang matanggal. Hindi ito makukonvict. Sa itsura lang ng dating, At saka yun nga, si Kawatano, Pag hindi mo yan napakulong at yan ay nakatakbo pa rin, si Kimo, puro obstruction of justice, kaliwanag. Binaboy nila yung NBI, ginago ni Cayetano yung NBI, gentleman's agreement na hindi niya yung si Bato, pero ano nangyari? Pinatakas niya si Bato. Nanggulo pa rin sa Senado. Nagkaputukan pa. His Excellency, nasa iyo ang kapangyarihan. Lahat ng nasa iyo lahat Alam na alam mo na binabangga mo, ang bumabangga sa iyo sindikato. Davao Mafia. His Excellency.
sinasabi na sa'yo, sa tambak ang baril niyang mga Duterte. Pero wala pang nare-recover. Yung mga baril ni Bato, mga baril nila Sara, nasan na. Wala ka bang maano dyan? Yung lisensya raw ni Duterte, 300 mahigit na high-power firearms. Bago siya bumaba. Pag hindi nyo na wala talaga ang abutin to. Hanggang ngayon, si Bato, hindi ba pwedeng maglabas kayo ng warrant, search warrant? Kadali lang na niyan. Oo. Kung nung panahon ni Duterte, naipakulong si De Lima, puro ginamit niyang testigo, puro mga preso, Mantalang ito, naghahanap kayo ng wanted ng ICC na pinatakas na Senado. Lahat naman po pwedeng maglabas ng search warrant, di ba? Bakit hindi? Kagaya ng nangyari doon sa kingdom ni Kibulog, di ba? Meron kayong timbre na nandyan si Kibulog. Nagpatawag pa ng Senate hearing doon sa Davao para si Bato, para patunayan na wala si Kibulog doon sa kingdom. Pero matibay si General Torre. Hindi, basta halughugin ko yan. May timbre sa akin. Di pwede ulit timbre. Wala bang posibilidad na doon si Bato sa kingdom? Sa mga bahay ng mga Duterte? At saka talaga, eto sana makarating to, lalo na kay Atty. Claire Castro. Baka, alam ko nakakausap ni Atty. Claire yan, si His Excellency, napakagaling ni Atty. Claire, di ba? Pwede na magpa-search warrant yan sa mga... Kasi, malamang sa alamang, siyempre, alangan namang hindi kadali lang. Merong nakapagkagaya nangyari kay General Torre, may nakapagsabi na nandyan si Kibuloy sa loob ng kingdom. Ultimatum, pag hindi ka lumabas dyan, ibabaliktad namin ang kingdom. Labas! Imposible namang hindi. Kung sakaling pupunta kay Sara yan, sa bahay ni Sara, sa bahay sa kingdom, diyan ang hahalughugin pag yan ang hinalughog, lilitaw si Bato. Bahay ni Pulong, bahay nitong si Boy Tato, bahay ni Sara, diyan posibleng magtago di ba? Labas yan, sigurado lalabas yan. Kagaya ni Kibulog, kaya lumabas talagang hahalughugin ni General Torre lahat yung buong 4,000 ba naman yung kasama niyang pulis doon. Sa takot na may makitang hindi dapat makita ron, lumitaw ka na dyan, gunggong, sabi siguro nung amo niya, litaw siya. May mga detector pa si General Torre. Yung mga ilalim, alam nila na yung mga underground sigurado baka yung mga bahay-bahay din ng mga Duterte na may mga underground din yan di ba? Ano ba to? Si Saldico, di ba? May mga underground din ng mga bahay nila. Kung talagang didiinan niya, kikita yan pero yun nga dapat subalit. Si Bantag nga, hindi pa makita Sa totoo lang, hindi ko maintindihan talaga itong si Bantag, hindi makita-kita. Si Bato naman, andyan na, napapaligiran na yung buong Senado. Sabi nga ni Kimo, naglakad lang kami, libo-libo yung pulis, di naman kami pinahinto. Parang sinabi pa ni Kimo na, bakit nyo kakasuhan obstruction of justice? Sinakay ko lang nakisakay lang sa akin. Kaibigan ko yun, sinakay ko. Lumabas lang kami, naglakad lang kami. Libo-libo yung mga pulis. Nakita naman kami, hindi naman kami hininto. Parang sinabi ni Kim muna, di ba? Mayroon magsabi ng tulongges, di ba? Talagang ewan ko kung saan pupulutin tong gobyerno na to. Pero yan, napaulit-ulit. Pag si Sara hindi na-convict at nakapag-file ng kandidasyan, panalo. Panalo yan.
Yari na sa survey. Eh, ano pa? Diba? Baka makaboto na sila Mary Grace Piatos. Magkulab na tayo. Sakit na ulo yun. Excellency, nasa iyo ang beat, ha? Librado Ludovico, shout out din Sunday Morning Karoks, ang Tall Warriors. Sa totoo lang, wala akong bilib dyan sa Puli Sorbet. Yun nga, only in the Philippines. Ikaw naman bastos, baste, dutae, bago ka dumakdak, nadamuho ka, manalamin ka muna at doon mo ikaw sapin sarili mo, PI ka, binabaha ng taga Davao, nasaan yung bilyon-bilyon para sa Davao nung tatay mo, ang Pangulo, Pangulo, yan ang sagutin mo. Kapal ng apog mo. Di puta ka. Rolando Edralin, shout out. Yung survey na yan, abracadabra lang ng mga DDS school, lahat yan, bayaran, kasabot mismo ang Comelec. Ang tawag dyan, mind conditioning, tagal yung modus ng Comelec na yan, mga survey firm. Ay, gagaling natin, no? Apolinar Tolentino, shout out. Sa palagay ko, ay panggulo lang yung mga survey na yan. Totoo naman, baka yan ay ginagawa lang ng mga surveyor sa ilalim ng mga puno ng mangga at akasya. Tapos i-report ng mga resulta na hinulaan lang ng mga bugok na yan. Buwisit talaga. Baka wala nga survey, baka yung mga ano lang gagawa niyan. Yan sila Honsol. Taki mo, linggo-linggo naglalabas sa survey, sabi ni Attorney Claire. Apolinar Tolentino, yung Holmes na Pulse Asia na yan, baka naman hindi Pilipino yan. Dapat deport na yan sa bansa niya and declare him as persona non grata. Michelle Edwin Mike, shout out David Allen Mendoza, good evening po, Karoks. Talagang di na magsasagawa ng survey ang Pulse. O sabi nyo nga Police Asia, gagastos pa sila dun. Total naman, ang trabaho nila ay laging pabanguhin ang pangalan ni Sayad at ng mga galamay niya na baka nga si Bato nasa top 5 pa sa senatorial survey nila. O, diba? Yun nga, kaya pag yan ang guest ni Christian Esguerra, ni Idol, hindi ko pinapanood, puta. Kung magsalita, kala mo talaga, anak ang puta. Ay, naku. Idol Christian, yung nga kinakausap yan. David Ali Mendoza, Karoks, sabi nung Holmes, brand ng Duterte daw discipline. Kaya nga takot ang mga taga Davao doon noon ay dahil sa DDS niya. Na kapag kinalaban mo siya, tigok ka. Totoo. Ibig sabihin ng Pulse Asia Survey na yan, gusto ng mga mamamayan ay walang hiya, sa dilang walang hiya ang mamumuno sa kanila. Biruin nyo, sa ama pa lang manyakol na, pati sa madre ay gusto pa niya, siya mauna na gumahasa at mamatay tao pa. Wala namang nagawang maganda yung puon nila sa Pilipinas, kundi papasukin ng pogo at mga inchik sa Pilipinas. Totoo, binaboy nga yung Pilipinas. Tapos ganyan pa mga asta. Tapos, ano ba? Puta na, pagdadamputin na dapat lahat yan Lalo yung Eric Celes at ng putang ina, kung makangak-ngak at ang puta, kala mo, Sus Mariosep. David Ali Mendoza ulit Mga sira na ulo niya mga anak ni Digonggong, si Sayad at saka yung Baste, pinamamalita na lalaya na daw next week ang inutil nilang ama. Dapat may sumigaw naman na false fake news next week at hintay natin ang sagot nila. Wala na, parang masira na nga ulo no? Pati ito si Kawatano, kawawa, balbas niya, payat na ang putang na. Ted, shout out Ted. Ang ibang nagsusurvey, pera ang kanilang sinusurvey. Kung sinong mataas ang bayad, yun din ang mataas ang survey. Totoo. Mary Lebron na, shout out. Shirley Jaser, Pati si Auntie Claire hindi makapaniwala sa kakulukuhang survey na yan. Ginagawa nilang mangmang ang mga tao. Sus, baste. Yung mga sinasabi mong yan,
ay inyong pag-uugali, karma na yan sa inyo. Nagalit na ang Panginoon Diyos sa mga masasamang ginagawa nyo. Pwede ba tumigil na kayo? Yung lugar nyo, asikasuhin nyo, lubog na sa baha. Sana all nakakapunta ng Ibiza, Spain. Iba talaga ang mga bigatin, la mierda pamor. O, diba? Kakapal na mukha, ang putang ina mo yan. Tapos kung magsalita, kala Tibaya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. TJ Show. Sabi ni TJ Show. Hello, Sir Rox. Aba, ito si Pia. Kamusta ka na? Nag-inarte na naman sa FB dahil sa napahiya siya sa kanyang mga maling analysis tungkol sa Subwena at warrant to search. Hindi ata matake ni Pia. Kamusta ka na? Na-lecturean siya ni Chel Jokno. In-splice daw eh. Kasi naman, itong si Pia, kamusta ka na? Nag-aastang matalino kahit alam niyang paling ang kanyang argumento. Alam niya ang diferensya ng subpoena at search warrant, pero tinuloy pa rin. Tinuloy pa rin niya ang pag-aastang matalino, kaya nasoplak siya ni Chel Jokno. Puta, kung nabubuhay lang yung ama nitong mga to, putang ina, baka ewan ko, puta, ba't nakikita to? Paano, ano yung tsura? PJ Show po nito. Ito namang si Kuya ni Pia, kumusta ka na? Isa pa ring engot. Talagang pinipilit niya ang fishing expedition daw ang pagsupwena ng bank account ni Sarah. Paliwanag ni Shell, ang fishing expedition, pero kung ano pa rin example ng ginagawa ni Kuya Peter na sinoplak naman ni Shell. Kasi ang mga example niya malayo sa katotohanan. Baliw na nga mga yan sa totoo lang tsura Malayo ang example ng fishing expedition. Matalino si Shell. Hindi siya nag-iimbento ng mga salita di tulad ni Kuya Peter. Wala na si Rox. Tinakasan na rin ng katinuan ang magkapatid na Cayetano. Mismo! Yun nga Pero malaki pera niyan. Basta't nagtatangahan ka, Kaya hindi mo sige mo. Dati na siyang tanga, ano pa. David Alvin Mendoza sumagot. Kaya nga gumawa ng splice video si Ate Piaya, Pia Kawatano, para palabasin na walang naisagot si Kong Chel Jokno sa tanong ni Alan Kawatano. Yun nga, galit na galit si Atty. Barry Gutierrez kahapon. Doon sa usapan nila ni Christian Esguerra, puta, dapat daw madisbar yan Oo. PJ Show po nito. Nga pala, Sir Rox, simula nang makakulong si Marcoleta at Defensor, medyo tahimik ang paligid Medyo tumahimik lang naman. Puwera lang dito kay Kimo na sobrang hangin ng ulo. Si Kimo ang epitome ng isang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Totoo. Kaso number 1 naman itong survey Ang mga prosecutor mga tigre. Ang mga defense mga ibon ni Robin Langaw. Kung makapintas sa prosecutor, akala mo naman naabot ni Kimo ang education ng mga abogadong ito. Nakakuha niyang pahiyain si Atty. Luistro, pero sa totoo napahiya siya. Totoo, siya naman talaga napahiya Talagang wala. Kaya sabi ko, saan kami mapupunta? Sa matalinong nagtatanga-tangahan o sa bobong naggugunung-dunungan? David Alvin Mendoza ulit Ang akala kasi ni Kimo nakapuntos siya kay Atty. Beatrix Luistro. Umorma niya. Yes or no lang. Sagot mo. Tangina mo, Kimo. Di ka nahihiya, putang ina ka. Mapapamura ka talaga sa gunggong na to. Pwedeng magtanong Senator Judge. Sa totoo lang naman, ang gulo na sinasabi ni Kimo, parang bulbul. Bulbul niya na buhol-buhol. Nagsimula tanong niya na pagpapalit ng sworn affidavit ni Las Cañas at natapos sa pagiging one-sided ng prosecution. Kaya nalilito si Kong Luistro kung ano ang tinutumbok ng pagtatanong ni Kimo. Totoo. Buti nga, hindi nagsabunot Parang alam niya lang na
tignan mo yung mukha ni Atty. Beatrix. Alam niya yung kausap niya, tanga eh. Oo. Marilo pa biyan ulit ito. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Grabe ginagamit ang mga nakaw na pera para ma-manipulate ang kung sinong mataas survey na kahit di qualified sila pa din ang mananalo. Kawawa na talaga taong bayan sa ginagawa nila sa ating bansa. Totoo, wala na eh. Jojo Tol, shout out ha. Morning Tol at Tol subscriber, Sona na. Ano naman sasabihin ni BBM? Kinig lang ako konti. Siyempre, ang sasabihin niya, yung mga kanyang nagawa. Oh. Ang antayin natin, mga boss, kung paano sasalain itong mga nag-a-analyze. A-analyze lahat yan eh. Yung mga sinabi ni BBM, dyan sa Sona na yan, bali taktakan yan. May mga matatalinong abogado, di ba? Isa na dyan sila, sila Dino De Leon, yan. Basta hihimayin yan. Oo. Iba nga ngayon eh. Hindi kagaya ng panahon ni Digong. Putang ina, wala namang ano eh. Walang mga ganitong humihimay sa mga dinadakdak ni Digong eh. Sa totoo lang. Mga murahin yung Diyos. Walang mano kay Digong, di ba? Mga tungkol kay Eva at Adan. Yan ang mga kwento ng Digong nung araw eh. Si Eva ika, ganito. Tangina, kung ako, Diyos ako, papako mo ako sa cross, putang ina. Mga ganon, di ba? Walang bumabangga kay Digong. Maski na kung ano sabihin ni Digong. Oo, di ba? Wala. Binaboy ni Digong. Putang ina ni Digong yan. Hanggang ngayon, anak ng putang ina, sinisigaw pa yung dot na yan. Totoo lang. Jab Alvaro, shout out. Itong Pulse Asia, money-making firm yan. Si Ronald Holmes ay binabayaran ng mga Duterte, limpak ng salapi na kukubra ng Pulse Asia na yan sa mga generous na politiko. Mismo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Kahapon, absent si Friend Shervin, eh. Si Rox, sino pa ba nasa matitinong pag-iisip ang maniniwala po dyan sa pinutukan ng lintik na survey niya? Bayarang Pulpul Asia. Sa sobrang suklam at galit po natin ng mga taong bayan, lalo na po kay Boy Lamon at sa lahat po ng alagad ni Satanas. Tas sila ang number 1. Ano na yan? Ha? Malamang po, Xerox, yung mga nagsusurvey po na yan, mga basag na rin po ang kanilang mga pula. Kung yung pong mga ipinalalabas po nila na ang pinipili pa rin daw po ng mga tao yung mga halimaw na puro may kasong kriminal, Xerox, bakit pa magbubutuan? Yung pala naman. Yari na ang hocus-pocus na ano po. Ayun na nga. Magkakaalaman na lang po sa 2028 kung ang mga halimaw po talagang wagi sa at tagumpay sa kanilang operasyon Timbuang. Akalain mo, talagang lahat po gagawin ng mga dayukdok sa kapangyarihan para sila na naman po ang maghari. At talagang 100% po, Xerox, madudugtungan po ang madugong giyera sa EDSA pag nagkataon. Totoo. Hindi po papayag ang milyon-milyon Pilipino na muling makabalik ang makapaghari ang mga pesting yawa ang halimaw. Hoy, Kulukotoy, tantanan mo yung puro ka pasurvey na hinayupak ka kung gusto mong magbigte. Bakit pati kami dinadamay mo, visit ka? Kung gusto nyo magsama-sama kayong lahat sa impyerno at tantanan mo kami sa kasukasukang kami sa sukang-suka na dyan sa mga satanas mong amo na puro mga salot kayong lahat sa bayan. Okay po mga buwisit, kinam, leche, kinam. Konti lang masayang emoji ni
Tia Deli, puro galit Eddie Luna, shout out my friend Hello Karox, magandang araw muli. Ako'y naniniwala sa mga sinasabi mo tungkol sa Police Asian Survey na yan. Mga gago yung mga yan. Ginagawa nilang malayo sa katotohanan kasi malaki siguro ang bayad sa kanila. Kundangan nga ba? Tama din sinasabi ni Atty. Claire Castro. Kahit ordinaryong tao, yan si Sayad, sa mga ginagawa na puro kawalang yan, iiwan yan ng mga kaibigan, mga kamag-anak na tao lang dahil may posisyon sa gobyerno. Kaya nangyayari ang mga kasinungalingan gaya ng Pulse Asia. Salamat Karox. Pinadala ko na sa'yo, Di Luna, yung tignan mo sa isang comment mo, may sinagot ako doon. Yung hinihingi mo. Karox, gaguhan na lang ng laban ngayon. Sa survey, nagsusurvey si Sayad dahil sa binabayad. Tapos ginagago naman ni Sayad ang mga Pilipino sa gustong maniwalaan. At ang plano nila Sayad, saka mga didisit, itanim sa isip ng mga Pilipino na butante, siya ang nangunguna sa mataas na survey. At gusto nila na nasa isip ng mga Pilipino hanggang 2028, kaya ngayon pa lang, mind conditioning na ginagawa nila. Salamat din sa iyo, Karox. Ang problema, Eddie Luna, itong si Mata, Comelec, wala bang batas na early campaigning? Wala ka bang magawa? Hindi mo mapahinto? Wala na, lahat na lang, binaboy na. Comelec, walang magawa kay Sayad. Wala pang ang filing of candidacy, nangangampanya na. Anong ginagawa mo dyan, Garcia? Kaya ka nasasabihan ng luwa mata Diyos ko. Eddie Luna ulit Maganda ang panghimay ni Atty. Claire dahil maliwanag ang bawat sinasabi. Ganyan din si Ka-Percy Lapid. Ang isang nakakatuwa kay Ka-Percy, pag naiinis na siya sa binabatikos ay may hinduropot. May hinduropot na siya. Salamat ulit Karox, mabuhay ka lagi. Ikaw din, Eddie Luna. Eddie Luna ulit Ang mga Duterte, manhid na sa kahihiyan. Totoo yan. At makapal ang mga pagmumuka. Sila ang gumagawa ng kawalangian tapos ipapahid sa iba. Mga hudas talaga. Totoo yan, friend. Eddie Luna ulit Karox, baka takot sa asawa yung si Boy Tato. Tato ng siraulo. Tato ng siraulo yan. At adik. Salamat Karox. Talagang adik. Di ba miyembro nga ito ng sindikato to Sinasabi na nga ni Senator Trillanes O baka bukas na yung Oy, magkaano si si Kawatano raw bukas. Ang tawag dito? Kontra yung gago? Kontra Sona. Ang tawag naman niya, Sana. Ay nako. Shout out Dolor Garcia, friend Amy Bingson, Emans Calona, shout out sa inyo mga friend. Mission accomplished hanggang bukas mga boss Ay nako Lord.